At yung mga bata, dito po tayo kay Ate Marian. Ayan. Doon po sa gilid. Dito sa side. Ayan. Handa na po ba tayo? Amen. Ay, si Nanay Emma lang ang handa. Sige, thank you po kayo. At pag nagsimula na po ang ating gawain, iwasan po natin na makipagkwentuhan sa ating mga katabi. Amen po ba? Tayo po ay makinig ng salita. Kung ang mga katabi nyo po, nasa harapan nyo, nasa likuran nyo, nagkukwentuhan, pakicall po yung attention nila. Amen. Dahil hindi po tayo pumunta rito para magchikahan. Tayo po ay pumunta rito para sumamba. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Patingin po natin ang ating mga katabi. Good morning! Good morning po, mga nasa harap, mga nasa likuran. Good morning po! Ayan. Amen. Tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, sa umaga na to. Salamat po, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang aming tinataas at ikaw ang aming sinasamba. Palagi ka namin pinupuri, Panginoon, at patawarin mo kami, O God, sa aming mga pagkakasala. At tunay nga, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati namin, ikaw ang tinataas namin, ikaw ang sinasamba namin, dahilan kung bakit kami naririto, hindi sa personal na motibo namin, kundi upang purihin ka, sambahin ka, humingi ng tawad, lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya dinuduro ko ang anumang espiritu na naririto sa pangalan mo, O Diyos, mawala ang lahat ng hindi magagandang espiritu na naririto in Jesus' name. At tunay nga, Panginoon, managumpay ang banal na espiritu dahil ikaw po ay matagumpay na Diyos. Tinataas po namin sa iyo ang mga hindi maganda ang pakiramdam, katulad po ni Tatay Chris, ni Winnie at ni Soul. Lord, let your healing touch be upon them right now. Kung ano mang ginagawa nila, nasaan man po sila, Panginoong Jesus. Tunay nga, ikaw po ang humipo sa kanila, O Diyos. At maging ang pag-uwi nila ng Salem, we ask for your traveling mercy. At yung mga hindi namin nabanggit, Panginoon, kung meron pang hindi magandang pakiramdam sa oras na to, Panginoon, hinihiling namin ang kagalingan na mula sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha, our great healer, O God. At tunay nga, kumilos ka sa bawat isa. Maghari ka sa buong lugar na to, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy na sumakop sa bawat isa, Panginoon. And take full control of everything, Lord God, from the beginning up to the end, hanggang mamayang hapon na gawain. Wala kami ibang gagawin kundi itataas ka, luluwalhatiin ka, Panginoon, at tunay na dadakilain ka. Salamat po ng marami sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaming lahat ko'y magsasabi na Amen! Amen! Hallelujah! Napakagana nyo ngayon, ano? Amen po, palakpakan po ninyo ang Panginoon. Ayan. Hindi mo kayo pumapalakpak na para kayong robot. Amen. Kayo po ay pumapalakpak para sa Diyos. Ang araw na to ay para sa Diyos, hindi po natin ito araw. Kaya kung pumapalakpak tayo dahil mabuti ang Diyos, dahil magaling ang Diyos, dahil makapangyarihan ang Diyos. Amen po ba? Amen. So sa araw po na to, ay pag-aralan po naman natin. Nung nakaraan po, nag-aral tayo patungkol sa dapat ang mga Kristiyano ay nag-i-stand out. Amen. Na kumbaga sa dinami-dami ng mga tao, ay makikita tayo ng Diyos. Katulad ni Noah, yun po yung ating halimbawa. Na dinami-dami ng mga tao, ang nakita niya ay si Noah. Bakit? Kasi si Noah ay matuwid at siya po ay lumalakad na kasama ang Diyos. Amen. Ngayon naman po, bilang hindi naman niya karugtong, pero may relevance or meron po siyang pagkakatulad sa ating pong pag-aaralan sa umaga na to, na meron po siyang pamagat na huwag maging matigas ang iyong ulo. Ayan. Hindi po ako may sabi niya, mamaya po malalaman natin na pati ang ganito pong salita o pangungusap ay mababasa po natin sa Biblia. Amen? Sabi nga po na ating pag-aaralan, huwag maging matigas ang iyong ulo. This is not the time of turning away. Hindi po ito yung panahon, hindi po ito yung oras ng pag-alis o
o paglayo o pagtalikod sa iyong buhay bilang Kristiyano. Amen? Hindi rin po ito yung panahon na iiwan mo ang iyong pananampalataya. Opo. At hindi rin po ito yung panahon ng pagbabackslide. Ano po yung backsliding? Lubusan ka na tumalikod. Take note po, ang mga backsliders, hindi po sila yung mga wala na sa church. Minsan, nasa church pero backslider na. Bakit? Hindi naman na-regenerate ang puso. Hindi naman nabago ang puso. Hindi naman talaga totohanan na born again. Bakit? Hindi naman talaga sumusunod sa Diyos. Amen po. Makakala natin, pag sinabi natin backslider, yung mga walang sa church. Meron din po mga backslider na nasa church na. Kaya liliniin po natin ang ating mga sarili. Dapat po, sabi nga rito ng ating pag-aaralan, no time. Dapat wala tayong oras, wala tayong panahon sa pagtalikod o sa paglayo sa ating tagapagligtas. Dahil kahit kailan, hindi po natin maililigtas ang ating mga sarili. Amen. God saves you. God blesses you. God called you. God heals you. Ano pa po ba? God loves you. God accepted you. Enough reason para hindi po natin siya talikuran. Lahat ginawa na po ng Diyos. Kung baga wala na tayong kakailanganin na bagay o anuman dahil binigay na po lahat sa atin ng Panginoon. Pinaranas na po sa atin ng Panginoon yan at patuloy na pinaparanas ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pag-abot. Inaabot niya po tayo. Amen? So, enough reason para hindi po tayo lumayo sa Kanya. Hindi rin dapat give up dahil lamang sa meron kang problema, meron kang dinidil with your emotions, meron kang something. Hindi rin dapat tayo lumalayo dahil sa mga ganong kabigatan, dahil sa mga kahadlangan na ginagawa sa iyo ng kaaway. That is not enough reason for you to turn away from your Savior. Amen po ba? Sabi sa Romans 8:35 to 37, Roma po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Roma 8. This is not our main verse, pero gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung sinasabi rito ng Roma. Romans 8:35 hanggang 37. Sabi po rito, nandyan na po ba kayo? Sige po, basahin natin. Kung meron po kayo mga Bible, yung mga walang Bible, pwede po tayong manghiram sa ating mga ushering. Sabi po rito, sino ang magpaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi! Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen. Makita po natin to. Ano yung mga mabibigat na dahilan na isulat po sa Biblia? Ano makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos? Yung naghihirap ka ngayon? Yung wala kang pera? Yung po ba yung makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Ano yung makapaghihiwalay sa iyo sa Diyos? Yung nagugutom ka? Hindi ka, marami kang kulang, parang ganyan, hindi sapat, yung iyong mga pangangailangan, yung kapighatian mo ba, yung pag-uusig ba sa'yo, o ano po yung maaaring maging dahilan para makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Anong sabi dyan? Wala. Hindi. Ang lahat ng ito ay, ano raw po, kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Ang Diyos. Sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen po. Kumbaga, ano po, lahat po tayo may pinagdadaanan. Tama. Lahat po tayo. Wala naman tao dito walang problema. Lahat po dito may kabigatan. Lahat dito may kabighatian. Kung ano man yung dahilan, o tingnan niyo po dyan sa verse 35. Ano yung makapaghihiwalay sa'yo sa Diyos? Sabi ng Biblia,
Wala dito yung mga paghihiwalay sa atin sa Diyos. Bakit? Kaya-kaya natin itong pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Punta po tayo sa ating main verse in Hebrew chapter 3, verses 12 to 15. Hebreo po yung ating main verse ngayong umaga. Hebrew chapter 3, verses 12 to 15. Sabi po dito, yan. Mga kapatid, nandiyan na po ba kayo? Ingatan niyong huwag sumama, hindi sumama yan ha, sumama. Ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, ano daw dapat gawin? Magpaalalahanan kayo kada kailan, araw-araw, habang may panahon pa. Yung may panahon pa dyan, doon sa may Bibliang Tagalog, meron po diyang maliit na letter D. Nakikita niyo yon? Yung ganitong Biblia, oh. Meron yan letter D, tignan niyo sa ilalim. Ano yung sinasabi ng letter D? Sa Grego, ang ibig sabihin ng sinasabing, habang ang panahon ay matatawag pa ngayon. Amen. Bakit? Kasi po, darating ang panahon, mawawala ang panahon. Mawawalan na tayo ng pagkakataon. Mawawalan na tayo ng araw. Mawawalan na tayo ng oras. Lahat mawawala, sabi sa Biblia. Mapapalam ang lahat. Anong matitira? Ang salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, habang may panahon pa. Habang yung panahon pa na yan ay matatawag pang ngayon. Ano sabi? Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Verse 14. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Verse 15. Ito ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ano daw gagawin? Huwag maging matigas ang inyong ulo. Gaya ng inyong ginawa nang maging magsik kayo sa Diyos. Amen. Hanggang doon lang po yung ating main verse po muna, mamaya na po yung iba. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa mga salita na ipinagkaloko mo sa amin sa araw na to, Lord. I really pray, Lord God, that they will grasp and understand and absorb all these words, Lord God, coming from you, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, hindi po madaling tanggapin ano man ang maririnig ng bawat isa ngayon. But I pray for a big heart. I pray for the understandable heart, Panginoon, na ang bagay na tayo sinasabi mo, hindi para kami saktan, kundi para kami, Panginoon, ay paalalahanan dahil kami ay mahal na mahal mo. Salamat po, O Diyos. Amen. Sabi po dito sa ating main verse in Hebrew chapter 3, 12 to 15, makikita po natin dyan, mga kapatid, ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya. Nawawala po. Dito makikita po natin ang katotohanan na nawawala po ang pananampalataya. Kita niyo po? Amen? Nawawala po ang faith. Bakit? Paano ba nagkakaroon ng faith? Balikan natin ang Romans 10:17. Ngayon po, medyo magbubukas-bukas talaga tayo ng Bible. Romans 10, verse 17. Ano po sinasabi rito sa Roma 17? Romans 10:17, ang sabi po rito, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Alam na natin to, memorize po natin ang verse na to. Faith cometh by hearing and hearing and hearing the word of God. Kung walang mangangaral, wala kang mapapakinggan, wala kang pananampalataya. Kung lagi kang wala sa iglesia, nawawala po ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Huwag mo sabihin matatag ka. Huwag mo sabihin born again ka. Palagi natin pinagmamalaki that we are born again Christian. Pero tingnan po natin ito, nawawala po ang pananampalataya. Kaya sinasabi dito, pinapaalalahanan po tayo, ingatan niyo huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ang inyong pananampalataya hanggang sa kaligtasan ninyo
ang Diyos. Kapag nawala ang pananampalataya ng isang tao, doon na tumatalikod sa Diyos. Ano yung tumatalikod sa Diyos? Wala na siyang gusto gawin patungkol sa kanyang spiritual na buhay. Ang nasa isip niya, okay siya. Kahit siya po ay ano man ang gawin niya. Parang yung mga Israelita. Sinasabi doon, nung panahon ng mga hukom, and they did what is right in their own eyes. Ginawa nila kung anong sa tingin nila ay tama. Mga kapatid, mag-iingat po tayo. Kaya sinasabi po natin sa atin dito na pinag-aaralan po natin, wag lang tayo maging mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Mapabasa po natin yan sa Santiago. Puntahan nyo na lamang po mamaya sa inyong mga tahanan. Wag lang maging tagapakinig, kundi maging tagagawa, tagasunod ng mga salita na atin pong napapakinggan, na atin pong napapag-aralan. And through that, nagkakaroon tayo po talaga ng mga ating tinatawag na pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay nananagumpay sa buhay na to araw-araw. Na bagaman tayo po ay dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok, ay mananagumpay po tayo. Bakit? Dahil may pananampalataya po tayo. Bakit? Yung pananampalataya na yun, alam natin na meron tayong Diyos na malaki. Meron tayong Diyos na tutulong sa atin. Meron tayong Diyos na aabot sa atin. Meron Diyos na nagmamahal sa atin. Meron Diyos na hindi ka binibitawan. Hanggang kaya kanyang hawakan, hindi kanya binibitawan. Kaya lang po, minsan, ang isang Kristiyano, siya na mismo yung bumibitaw. Tama po? Sa bagay po na yun, pag ang Kristiyano na mismo ang bumibitaw, ano pang mangyayari kung siya mismo ayaw, no? So, maging ano po tayo, tagapakinig, and then tagasunod din ng salita niya. Diba? Sabi natin nung nakaraang linggo, paano natin masasabi na mahal nga natin ang Diyos? Paano natin mapapatunayan na mahal nga po natin ang Diyos? If you love me, you will obey my commandments. Kahit po sa oras na to, sa inyong mga sariling nakaupo ngayon dyan, masasabi niyo sa inyong sarili kung mahal niyo nga ang Diyos. Bakit? Kasi alam niyo, kung sumusunod kayo sa Diyos, rumirespeto kayo sa Diyos, gumagalang kayo sa Diyos o hindi. Alam niyo yan. You know yourself more than I. Amen po ba? Alam din ng Diyos, sino yung mga nagkukumwari? Sino yung talagang napipilitan lang? Alam ng Diyos lahat to. Bakit? Wala tayo may nilihim sa Diyos. Di natin malulupo ang Diyos. Alam ng Diyos, sino talaga yung gusto lumapit sa Kanya? Sino yung na talagang nagre-repent? Sino yung talagang sumasamba sa Kanya? Alam ng Diyos yan. Bakit? Wala tayo may nilihim sa Diyos. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Maaaring sa tao, pwede tayong magkunwari, pero sa Diyos, hindi po. God cannot be mocked. Amen. Sabi po balik tayo sa Romans 10:18. Basahin po natin yung kaninang kasunod ng Romans 10:17 na binasa natin, na sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po'y nagkakaroon ng pananampalataya. Romans 10:18, sabi po rito, ngunit ang tanong ko, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat ayon sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila ay laganap sa sanlibutan. Oh, nakapakinig naman. Pero bakit ganon? Sabi sa verse 21, lundag na po tayo, no? Basahin nyo na lang po ng buo yung mga chapters na binabasa natin. Verse 21 ng Romans 10. Datapwat sinabi nga tungkol sa Israel, sa buong maghapon, ako'y nanawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Ito po, sinasabi, pwede niyong sa ikatwiran sa akin. Mga Israelita naman yung sinasabi dyan ng Biblia eh. Ikaw ba, hindi matigas ang ulo? Tama? Himiin natin yung ating mga sarili. Tayo po ba, hindi nagiging matigas ang ating ulo? Anong sabi rito ng Diyos? Buong maghapon, nananawagan ako sa bayan kong matigas ang ulo at mapaghimagsik. Amen. Kaya ngayon pamagat na ating pinag-aaralan, huwag maging matigas ang iyong ulo. Sabi kanina nung main verse natin, kapag narinig mo ngayon ang tinig ng Diyos,
Huwag mo lang tigasan ang ulo mo. Bakit? Balang araw, wala ka ng oras. Wala na tayong oras. Wala na tayong panahon. Tandaan natin, wala po ang pagsisisi sa unahan. Laging nasa hulihan yan. Hindi pwedeng magsisisi muna ako ngayon. Di ba? Hindi naman possible yun eh. Tama po ba? Ang pagsisisi laging nasa huli. Habang may panahon pa, habang binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos, bakit hindi po tayo sumunod? Bakit hindi natin gawin? Paano sinasabi ng salita ng Diyos? Bakit meron pa rin mga matitigas ang ulo? Bakit sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos at pinakita ng Diyos, pinaranas ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa mga tao, bakit naghihimagsik pa rin ang mga tao? Bakit hindi pa rin inuuna ng mga tao ang Diyos? Bakit inuuna pa rin ng mga tao ang kanilang mga sarili? Ito yung mga mapaghimagsik. Bakit? Matigas ang ulo. Nakapakinig ba, ang sabi kanina doon sa Romans 10:18, nakapakinig ba sila? Oo, nakapakinig sila. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung unbeliever. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung mga sinasabi nila na mananampalataya na sila. Nakapakinig ba sila? Ilang taon din mo sarili mo? Ilang taon ka lang nakikinig ng salita ng Diyos? Amen? Kumusta ka? Kung ilang taon ka nang nakakapakinig ng salita ng Diyos, kumusta ka? Pasok dito, labas dito. Walang regeneration. The real born again regenerates his and her heart. The real born again changes from head to foot, inside and outside. Bakit? Makapangyarihan ng salita ng Diyos eh. Kaya nga sabi niya, kung narinig mo ang salita ng Diyos ngayon, huwag ka nang matigas ang ulo. Bakit sinasabi ko ng salita ng Diyos? Baka mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapahamak po ang tao. Alam natin yan, simula't simula pa. Genesis up to Revelation, anong plano ng Diyos? Salvation. Ayaw ng Diyos na mapapahamak ang tao, kaya ginawa niya ang lahat para ang tao ay maligtas at huwag makaranas ng kapahamakan. Kaya lang, nasa tao pa din eh. Tama po ba? Sabi po rito, balikan natin yung Hebreo 3:12. Balik-balikan po natin yung ating pinag-aaralan. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo. Yan. At mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Huwag daw ingatan natin na tayo ay sumama. No? Kasi syempre nga naman, logic lang naman po ito eh. Kung ikaw ay masama, naturalesa, ikaw po ay tumatalikod sa Diyos at ikaw ay nawawala ng pananampalataya. Huwag mo sabihin may pananampalataya ka kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Matigas ang ulo. Tapos sasabihin natin, anak ako ng Diyos, anak ka ng Diyos, nasaan ka paglinggo? Anak ka ng Diyos, nasaan ka pag kailangang manalangin? Anak ka ng Diyos, nagbabasa ka ba ng Biblia? Ayan yung mga sinasabing anak daw sila ng Diyos. Minsan kailangan natin mahiya sa ating mga sarili. When we're saying that, you have to mean it. You have to be true to what you are saying. Amen po. Kaya dito po sabi, ingatan po natin na huwag tayong sumama hanggang sa mawala ng pananampalataya, no? At tumalikod sa Diyos na buhay. Sabi sa verse 13, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Kaya dito, inaalalayan natin ang bawat isa. Kaya pag nawawala, hinahanap po natin. Amen po ba? Ito yung sinasabi natin na nagpapaalalahanan tayo. Kung nakukulitan man po kayo, dapat magpasalamat kayo kung kayo'y kinukumusta. Bakit wala ka? Bakit hindi ka dumalo? Dapat masaya tayo. Let's be grateful with that. Bakit? May nakaalala sa'yo. Amen po. Kasi sabi ng Biblia, kailangan magpaalalahanan tayo araw-araw. Ayan o, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Yung pananalita pa lang na yun, habang may panahon pa.
natin, no? Ini-encourage po natin, minomotivate po natin, no? Inaalagaan natin mabuti ang isa't isa hanggang sa tayo po ay nagte-training. Yan, inaalagaan natin. No? Hindi uulitin ko, hindi natin ginagawa yun para lang masabing may programa ang iglesia na to. Kung hindi, bakit? Sinusunod natin ng Diyos at mahal natin ang isa't isa at nagtuturingan tayong pamilya dito. Kaya nagte-training tayo, inaalagaan natin mabuti. No? Hanggat maaari ay pinipilit natin na tayong lahat, pinipilit natin na makasunod tayo sa Diyos. Hanggat maaari, pinipilit natin na makagampan tayo sa Diyos. Kaya patuloy tayo nagpapaalalahanan sa ating mga gawain. No? Na kung may problema, tayo ay nagpapanalangin. At kung mayroong maitutulong kahit konti, tayo po'y nagtutulungan. Amen po ba? Kaya lang, katulad ng sinabi ko po kanina, minsan, bumibitaw na mismo yung inaalagaan. Naunawaan niyo po ako? Yung, imagine niyo po yung hawak-hawak kita. Ilustrasyon lang po ito. Hawak-hawak kita kasi inaalagaan kita. Alam ko may dalawang kaaway, tayo'y magpalakasan, pero ikaw yung pumipiglas at sinasabi mo, bitawan mo na ako, bitawan mo na ako, bitawan mo na ako. Pag binitawan kita, ano mangyayari sa'yo? Di ba tumutumba yung nagpapabitaw? Tama po? Hindi ko sinabing masayang natutumba yung inaalagaan, hindi po. Ang gusto kong sabihin dito, kahit pa lubos-lubos ang pag-aalaga natin sa isa't isa, kung ang tao mismo ang bumibitaw, pinarealize po ng Diyos sa akin, meron ding hangganan ang lahat. Amen? Bilang tao, talagang limitado lang ang kaya nating gawin. Hanggang doon na lang. Bakit? Kasi ayaw niya na eh. Naunawaan niyo po ako? Siya na yung umayaw eh. Siya na yung lumalayo. Kahit gustong-gusto kitang alagaan, pinipilit kitang kunin sa alam ko na yan ay galaw ng kaaway sa'yo, na pag ikay pinabayaan ko, maaari kang mawalan ng pananampalataya, manlalamig ka, hanggang sa sumama ka. Pero pinili pa rin ng tao na kumawala. Wala na, that's the end of it. Yun na po yung katapusan. Kung kayo na mismo, kahit kami, niyayakap namin kayong mabuti. Kung kayo naman po mismo ang piglas ng piglas, at kumakawala doon sa yakap na yun, wala na po kami magagawa. Amen. Kahit pa, kumbaga ganito, we have done everything that we know that we can do for you to be nurtured, for you to be loved. Pero kung ayaw niyo talaga, ayaw talaga ng taong magpaalaga, baka nasasakal siya, baka pakiramdam niya masyado tayong mahigpit, no? Baka akala niya hindi niya na nararanasan yung kanyang kalayaan. Pero napaka-imposible nun kasi nga nagagawa niyo pa rin yung gusto niyo eh. Tama po ba? Wala naman talagang hinigpitan sa inyo ng mahigpit na mahigpit. Bakit? Kayo nakapagsasabi sa inyong mga sarili na kahit sa oras na to, nagagawa nyo kung anong gusto nyo. Tama? Amen. So dumating na po tayo sa punto na kapag ginawa na natin ang lahat, doon sa inaalagaan natin, siya na yung talagang umaayaw, then we will let go. Di ba kami masasaktan? Siyempre masasaktan kami. Sino unang masasaktan? Kami yung nag-alaga eh. Naunawaan po ninyo? Kami yung nag-aalaga eh. Tapos inaayawan mo. Kami yung unang masasaktan. Kung sa lahat ng ginawa namin ay hindi sapat, and then we will let go.
masakit man po, ay hahayaan na natin kasi inayawan niya na. Kumbaga, in our part, hindi po kami nagpabaya. Sa tingin namin, ginawa na namin ang lahat, pero kung ayaw pa rin, wala na po tayong magagawa nun. Hindi naman namin kayo matatalian. Hindi dapat pag Sunday nandito ka. Diba? Sino rito yung talagang pag-ayaw? Wala naman talaga dito eh. Tama mo ba? Pag-ayaw, wala talaga dito. May nagagawa ba kami? Wala. Kahit paalala kami ng paalala, uy, atin ka, atin ka, atin ka. Kasi alam natin yung value ng pagsamba. Sino magbe-benefit po nito? Tayo. Tayo yung nagbe-benefit po nito dahil napapalakas nito yung ating pananampalataya. Now this time, this is a real sermon. This is literally a real sermon. What I am doing right now is a real sermon. What you can hear right now is a real sermon. Amen. Kasi kailan pa natin aayusin ang mga bagay-bagay? Diba? Kailan pa tayo magpapaalalahanan? Kung lagi nating iisipin, ay baka ma-open siya, ay baka masaktan siya, ay baka magalit siya, ay nakakahiya sa kanya. Kung maaaring natakot ka dun sa tao, pero sa Diyos hindi ka natakot. Sa tao nahihiya ka, sa Diyos hindi ka nahihiya. Amen? Sa tao gusto mong gawin ang lahat, pero sa Diyos wala kang gustong gawin. Sa tao kaya mo magbigay ng oras, sa Diyos walang oras. Nakikita niyo po yung ginagawa ng mga tao? No? Kaya sa kabila po ng lahat, kami po ay mga magulang po ninyo. Kaming mga narito, kami po ay mga magulang ninyo, whatever your age is. Hindi na natin pag-uusapan ng edad. Kung matanda man kayo sa akin o hindi, kung kanino man, yung nag-aalaga sa inyo, we are your parents. Kami po yung mga magulang ninyo. And we are in pain. Hindi po kami robot. Ay hindi kami nasasaktan sa mga ginagawa ng tao. Yung mga pagbabaliwala po sa amin ng tao, hindi po kami robot. No? But you choose to. People choose to. Man choose to. Pero pinili na ng tao na siya ay lumayo. And then that's the end of it. Amen po ba? Kaya siguro, kakantay na lang namin yung kanta ni Freddy Aguilar. Anak, ba't ka nagkaganyan? Diba? Na sa kabila ng lahat ng narinig mong salita, sa kabila ng pangangalaga sa iyo ng spiritual mong magulang, ba't ka nagkakaganyan? Na dapat palapit ka sa Diyos ay palayo ka sa Diyos. Na dapat lumalambot ka sa Diyos, lalong tumitigas ang ulo. Parang baliktad yung nangyayari. Na dapat humihingi ka ng kahabagan sa Diyos, nagmamalaki sa Diyos. Na dapat inuuna ang Diyos, hinuhuli ang Diyos. Sa kabila ng lahat ng natutunan na salita mula sa Biblia, nakapakinig ba sila? Nakapakinig. Nakapakinig ba kayo? Nakapakinig. Tama? Lahat tayo nakapakinig na ng salita ng Diyos. Pero bakit meron pa rin matigas ang ulo? Bakit meron pa rin sumusuway? Bakit meron pa rin nag-iimagsik? Sabi ko sa Hebrew 3:14, tingnan niyo po ito. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, huwag niyo puputulin yun, mga kapatid, may karugtong yan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung, basahin niyo, mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Binabasa niyo ba? Anyway, if you're not interested, you're not going to read it. It's up to you. Amen? Sabi rito, yan po ay conditional sentence.
Huwag mong puputulin doon sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Tapos na, hindi. May conditional yan, no? Kung mananatili tayo matatag hanggang kailan? Hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Hanggang wakas. Ang manatiling tapat hanggang wakas, siya yung maliligtas. Amen. Maliwanag po na sinasabi rito ng Hebreo 3:14. No? So this is a conditional sentence. Again and again, huwag niyong pinuputol. Huwag natin basta pinuputol na yung maganda kukuhanin mo. Yung hindi maganda, iniiwan mo. Madalas ginagawa mo sa salita ng Diyos. Yung maganda nilang gustong marinig, makita, mabasa, yun yung kinukuha nila. Pero may karugtong pala yun. Amen. Kaya titignan niyo yung karugtong. Kasi hindi pa naman nagtuldok yung pangungusap eh. Doon sa sinasabi sa verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, hindi tuldok ang kasunod nun. Tama. Amen po ba? Kung mananatili tayong matatag. Kaya nga sabi, ingatan natin na huwag tayong sumama. Ayaw na Diyos na tayo ay pasama ng pasama ng pasama. Bakit? Kung kailan ka Kristiyano, doon ka ba talaga pasama ng pasama ng pasama? Dapat hindi. Pabuti ng pabuti ng pabuti. Dahil binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Kaya iba sabi nila, ayaw nila mag-born again. Kasi raw dyan, bawal yung ganito, bawal yung ganyan, bawal yung ganyan. Dito, wala naman po tayong binawan. Binawalan ba kayo? Actually, kahit binabawalan kayo, ginagawa nyo pa rin eh. Tama po ba? O babasa mo sa Bible, huwag kang iinom ng nakalalasing na inumin. Mahahalay na mga bagay, huwag mong gagawin. O, nababawal ba kayo? Di kayo nababawal. You do what you do what you want to do. You're the king, you're the queen of yourself, and not God. Sino sinusunod nyo? Diyos ba? Pag ganon? Hindi. Mga sarili nyo. Tama po? No? Sabi sa 3:15, ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Gaya ng inyong ginawa na maghimagsik kayo sa Diyos. Tuloy po natin. Tingnan niyo po ito. Verse 16. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga. Sa piling ko, hindi ba ang mga suwain? Kaya alam natin hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Sasabihin niyo, oy mga Israelita yan, ayan maliwanag sinasabi. Tama po kayo dyan, again and again. Ang nire-refer dito, mga Israelita. Yung dyan sa mga Israelita noon, hindi ba natin Diyos ngayon? Are they different God? No. Yung kayang gawin ng Diyos noon, hindi niya kayang gawin ngayon? Kaya-kaya. Yung mga nasuwain, palagay nyo ba papapasukin niya sa kaharian ng Diyos? Yung mga mapaghimagsik, yung mga hindi sumusunod, papasok ba ang mga ito sa kaharian ng Diyos? Sabihin na natin sa lupang pangako, papasok ba yung mga ganitong tao? Hindi, nangamatay na sila eh. Bakit? Naghimagsik sila sa Diyos eh. Amen? Sabi niya, no, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kung ano ba yung ginawa ng mga Israelita noon na pagkakasala? Kasalanan. Gumagawa rin tayo ngayon ng kasalanan. Nakukuha niyo po yung gusto ko sabihin? Pareho lang. Maaaring iba yung kasalanan ng mga Israelita noon, pero kasalanan pa rin ang tawag. Ngayon, iba yung kasalanan na ginagawa natin. Anong tawag? Kasalanan pa rin naman.
Amen po. Kaya sabi rito, at kanino nagalit ang Diyos? Palagay nyo, yung sinasabi nila, hindi mo marunong magalit ang Diyos. Bakit? God is love. Hindi. Ayan o. At kanino nagalit ang Diyos? Sino sasabi hindi nagagalit ang Diyos? Sa pahayag, mababasa natin, ibubuhos ang mangkok ng puot ng Diyos sa kalupaan. Basahin natin sa Revelation. Nandun yan. Hindi po tayo nananakot. Kasi yun yung talagang mga nakasulat sa Biblia na sinasabi sa Isaiah na hindi babalik sa kanya ang kanyang mga salita na hindi nangyayari. So all these things, whatever written in the Bible, will happen. Mangyayari po at mangyayari. Amen po ba mga kapatid? Kaya ngayon, habang may panahon pa na pinapaalalahanan po namin kayo, inaalagaan namin kayo, hinahawakan namin kayo ng mahigpit, niyayapos namin kayo, huwag kang kakawala. Magpalakasan tayo. Sabi dito, magpaalalahanan kayo, araw-araw. Huwag kang makukulitan. Huwag kang maiinis. Huwag kang magagalit, lalo na kung ikaw ay tinutuwid. Buti may nagtutuwid sa'yo. Tama po? Paano kung wala na magtuwid sa'yo? Amen. Sabi po nang inaaral natin, no? Sumunod po tayo sa Diyos. Kung narinig mo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag nang maging matigas ang ating pong mga ulo. Alam ko, hindi naman po talaga madali sundin lahat. Pero kung tayo po'y nagsisikap, ginugusto talaga ng puso natin na makasunod sa Diyos, ginugusto natin na kilalanin natin talaga ang Diyos, ginugusto natin yung ginagawa natin na tayo ay sumasamba, umaate, nagbabasa ng Bible, nananalangin, bina-Bible study, tinetraining, yung mga bagay po na yan. Yan po sa mga bagay na yan, tayo po ay nakakapagpalakasan. Tayo po ay nakakapagpaalalahanan. Tayo po ay nakaka-build ng relationship sa isa't isa. Na tayo pinapakita natin that you are a family. Kaya kung napapagalitan ka, normal yun sa isang pamilya, napapagalitan ka. Kung hindi tama yung ginagawa mo, pwede ba namang purihin kita kung ikaw ay bastos? Nakuha niyo po? Kapuri-puri ba yung mga ganong ugali? Siyempre hindi. So kung kinakailangan i-correct, kino-correct po natin. Kung kinakailangan i-compliment, kino-compliment natin. Kung walang nakakapansin sa'yo, it doesn't matter. As long as God sees you and sees your heart, we have an audience of one. Wala bang nakakakita sa magaganda mong ginagawa, mabubuti mong ginagawa? Di ba, kitang-kita ka naman ng Diyos eh. Hindi naman yung limit sa Panginoon eh. Kung may ginagawa tayong lihim na magaganda at mabubuti, wag nasa akala natin, hindi nila napapansin, okay lang yan. As long as ginagawa mo yan para sa Panginoon at masaya ka na ginagawa mo yan, alam ng Diyos yan. Alam na alam po ng Diyos yan. So let us carry our cross as a Christian. Wala po tayong pinangako at ang Biblia, wala po siyang pinangako na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, maganda na yung buhay mo. Hindi ka na maghihirap, hindi ka na masasaktan, hindi ka na magdurusa. Wala po sinabing gano'n ng Biblia. Tama po ba? Kaya dito, hindi rin natin sinasabi na pag born again ka na, wala ka ng problema. Hindi po. Yun nga yung cross na babatahin natin eh. Yun nga yung mga sakripisyo natin para sa Panginoon. Na sa kabila ng pinagdadaanan mong hirap dito sa lupa, nagpapatuloy ka para sa Diyos. Sa kabila ng pain na nararamdaman mo dito sa lupa, nagpapatuloy ka para sa Diyos. Sa kabila ng mga kabigatan na nararanasan mo ngayon, nagpapatuloy ka para sa Diyos. Sa kabila ng hirap na hirap ka sa iyong buhay araw-araw, nagpapatuloy ka para sa Diyos. Palagay ko ba natin, di tayo aabutin ng Diyos? Di ba tayo kayang tulungan ng Diyos? Amen? Di ba kaya talaga kayang maghimala ng Diyos sa buhay po natin kung tayo ay makikita niyang tapat sa Kanya? Kung tayo makikita niya na sumasamba, sumusunod sa Kanya,
Hindi ba matutuwa ang Diyos sa atin at ibibigay niya po kung ano man yung dinidesire ng ating mga puso? Napakamahabagin po ng Diyos. At yun yung kailangan natin sa ating Diyos, yung kanyang kahabagan. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita na mga suwain, mga kapaghimagsik. Alam mo yun, niligtas na ng Diyos, suwain pa. Niligtas na ng Diyos, pinrovide na ng God lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lagi pa rin nagre-reklamo. Diba, alam na po natin yung kwento ng mga Israelita? Dito, ilang pagpapala na ang naranasan natin sa Diyos. Ilang sakit na natin ang pinagaling na ng Diyos. Ilang panalangin na po natin ang sinagot ng Diyos. Hindi pa ba sapat para manatili ka sa Diyos at gawin mo pa rin kung anong gusto mong gawin sa iyong buhay? Dahil sa tingin mo, napakaliit ng Diyos mo. At hindi niya matugunan yung gusto mo. Paano natin tinitignan yung Diyos natin? Kaya mo ba talagang iligtas ang sarili mo? Ang tao ba talaga? Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili? Hindi. Kahit nga yung pagbabago, hindi natin kaya in our own. Kaya nga nababago tayo kapag lumalakad tayo kasama si Kristo. Maliwanag po yun. Lumalakad tayo nakasama si Kristo. Meron po talaga tayong mga tiisin. Ano yung mga bagay na dapat nating tiisin? Tiisin natin. Alang-alang sa ating mga pananampalataya. Dahil ang lahat ng ito ay magbubunga pagdating ng araw. Bakit? Tayo ay papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Kung mananatiling matatag hanggang wakas. Kung mananatiling tapat hanggang wakas. Amen po ba? So kung ano man po yung cross natin, mga kapatid, let us carry our cross. Lahat po ng Kristiyano ay may krus na dinadala. Palagi ko po ito ang sinasabi. Kailangan nauunawaan na natin na ikaw ay Kristiyano na. Amen? Kailangan nauunawaan na po natin yung buhay natin ngayon. Na tayo ay mga Kristiyano na. Na ano yun? Na inuuna ang Diyos. But sinabi ba talaga puro sa simbahan ka na lang? Di naman eh, linggo na nga lang eh. Linggo, Biyernes, yan lang naman yung mga nandito sa church na may gawain kayo. Tama po? But the rest of the day, sa atin pa rin naman eh. Sa atin pa rin po. So kung may mga sakripisyo tayong ginagawa, nasa kabila ng kapaguran mo, umaattend ka pa rin, praise God! Hindi utang na loob ng Diyos yun. Dapat natin gawin yun. Amen po. Kung may ginagawa ka ngayon para sa Diyos, hindi utang na loob ng Diyos yun. Bakit? Dapat ka talagang maglingkod sa Diyos mo. Dapat ka talagang maglingkod sa Hari. Dapat ka talagang maglingkod sa tagapagligtas mo. Eh ngayon, kung hindi mo kilala ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos, yung kabaliktaran mo yung gagawin mo. Di ka naglilingkod, di ka sumusunod. Nakita po ninyo? Di ka naglilingkod, di ka sumusunod. Ayaw mo ng mga ganitong gawain. Ayaw ng tao ng mga ganitong gawain. Tayo po talagang nahihirapan. Wala namang hindi nahihirapan ngayon sa mundo. Hindi naman tinaalis ng Diyos yung mga pangarap po natin. As a matter of fact, tinutulungan tayo ng Diyos para maabot yung mga pangarap natin na yan. Hindi po siya, hindi siya yung Diyos na KJ. Hindi siya yung Diyos na ayaw niyang sumaya ka. Hindi po. Hindi po. Sa piling ng Diyos, doon tayo nakakaranas ng tunay na
kaligayahan. Sa piling ng Diyos, doon tayo nakakaranas ng tunay na kapayapaan. Sa piling ng Diyos, doon tayo nakakaranas ng kasiyahan at katugunan sa anuman yung mga sa piling natin ay hinihiling natin sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ka sinasagot ng Diyos, kung no ang sagot ng Diyos sa iyo, again, magpasalamat ka. Bakit? May layunin siya. Kung bakit no, ang sagot ng God sa ating mga panalangin, minsan. Dahil nililigtas niya tayo. O meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Meron pala siyang mas magandang ibibigay para sa iyo. Tama ko ba? Ganyan po ang Diyos natin eh. Na minsan kahit nagnono siya, akala natin na hindi maganda, pero makikita natin, mas maganda pala yung ibibigay ng Diyos. Mas mabuti pala yung ibibigay ng Diyos. Mas maayos pala yung ibibigay ng Diyos. Mas malaki palang TV yung ibibigay ng Diyos. Yan mga ganyan. No? Hindi mo tayo nagbabalahan dito, totoo yan. Totoo po ang lahat ng ito. Kaya sabi, kung naririnig mo ang salita ng Diyos ngayon, harden not your heart, huwag na maging matigas ang ating ulo. Kailan tayo titigil? Kailan tayo bubuti? Kailan tayo susunod sa Diyos? Tanungin mo yung sarili mo. Kailan mo tatanggapin na ikaw ay isang Kristiyano? Kailan mo tatanggapin ang pagtawag ng Diyos sa'yo? Kailan mo aalamin na ikaw talaga alam niyo po, sa totoo lang, dapat masayang-masaya tayo, tayong mga tinawag ng Diyos. Dapat punong-puno tayo ng pasasalamat, tayong mga pinili ng Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay nandito, dapat masaya ka. Dahil ikaw ay nasa piling ng Diyos. Dahil ikaw ay nasa Diyos. No? Bilang panghuli po sa ating verse, Hebrew 4, balik po tayo sa Hebreo, 4, 14-16. Hebrew chapter 4, verses 14 to 16. Sabi po rito, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen. Alam po ng Diyos kung kailan siya papasok sa buhay natin. Alam ng Diyos kung kailan niya tayo aabutin. Kaya nga, pilit tayong inaagaw ng ating Diyos sa kamay ng kaaway. Ang kaaway po, hindi po siya tumitigil. Ang mga kaaway, ang mga demonyo, hindi po sila tumitigil, hindi po sila nagpapahinga para tuksohin, guluhin, patayin, wasagin ang mga mananampalataya. Hindi po sila tumitigil, hindi sila nagpapahinga, nagpapatuloy po sila. They are like a roaring lion, sabi sa Biblia, na naghahanap talaga ng kanilang masisila. Araw-araw, minuto ng buhay po natin. Ganyan ang trabaho ng kaaway. Ngayon, kung hindi po tayo mamumuhay na kasama ang Diyos, napakadali pong masila tayo ng ating kaaway. Napakadali po tudlain tayo ng ating kaaway. Kung maririnig lang natin ang mga demonyo, sisiw lang naman pala to si Jenny. Kala ko naman mahirap to. Sisiw lang pala to. Nakita niyo? There is really a spiritual realm. Na yung bagay na yun, hindi na po natin nakikita. Na kung saan ang mga espiritu ay nandyan. Yan po yung katotohanan. Amen.
So nagkakaroon talaga ng mga battle. Ngayon, sino nananagumpay sa buhay natin araw-araw? Sinong pinipili natin sa buhay natin araw-araw? Sinong binibigyan natin ng importansya sa pagdidesisyon natin sa buhay natin araw-araw? Sinong gusto natin mahalin ng mahalin araw-araw? Given naman na yung mahalin mo yung family mo eh. Tama mo ba? Wala nang question doon. Alam ko lahat tayo, marunong tayo magmahal sa pamilya natin. Given na yun. Ang laging questionable dito, mahal mo ba ang Diyos? Mahal ko ba ang Diyos? O katulad ako ng mga Israelita na mapaghimagsik, mapagreklamo, mga suwail, matigas ang ulo, sa kabila ng ginawa ng Diyos, sa kabila ng mga pinakita ng Diyos, sa kabila ng mga pagpapala ng Diyos, sumuway pa rin sa Diyos. Ano nangyari sa kanila? Ano sabi ng Diyos? Kailanman hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Same as true with us this day. Kung patuloy tayong mag-iimagsik, kung patuloy tayong magiging suwain, kung patuloy tayong magiging matigas ang ating ulo, kahit Kristiyano na, matigas pa rin ang ulo. Huwag nating dayain ang ating mga sarili. Kailanman ang mga ganung uri ng tao ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Lagi po natin iisipin, ang buhay natin na to ay galing sa Diyos. Ang nagbigay ng buhay natin na to ay ang Diyos. Ang nagbibigay ng lakas natin araw-araw, ang Diyos. Ano ba naman yung sasambahin mo siya? Ano ba naman yung susundin mo siya? Mababawasan ka ba? As a matter of fact, laki ng pakinabang mo kung gagawin mo yan. Tama po? Sino makikinabang lang lahat ng ito? Ang Diyos ba? Wala nang problema ang Diyos. Wala nang dapat abutin ng Diyos. Nandun na nga siya eh. Kanya nga yun eh. Nakukuha po ba natin ito? Sino may kailangan na makarating doon sa kaharian at sa piling ng Diyos? Tayong mga tao. Mga kapatid, kapag narinig ang tinig ng Diyos ngayon, huwag nang maging matigas ang ulo. Kailan mo babaguhin ang sarili mo? Kailan mo aayusin ang buhay mo? Kailan ka susunod sa Diyos? Hindi ka na makalakad? Pag sobra na yung sakit mo, usually ganyan tumalapit ang tao sa Diyos. Pag mas may sakit na, malubha na yung sakit, wala nang kayang gawin, doon, alalang-alala yung Diyos. Nakukuha nyo? Ganyan ang tao. Gusto mo ba ng ganon? Bakit hindi ka ngayon maglingkod? Malakas ka. Bakit hindi mo ngayon sumunod? Na malakas ka at na-enjoy mo yung buhay araw-araw. Bakit din natin ngayon gawin? Huwag maging matigas ang ulo natin. Napakasarap pong paglingkuran ng Diyos. Napakasarap pong sumunod sa Diyos. Uulitin ko, may sakripisyo, may hirap, may pagod, may pain. Hindi nawawala yan. Hindi tayo mga robot. Nasasaktan din po tayo katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Doon sa mga inaalagaan namin, na pilit silang humiwalay, pilit silang lumayo, pilit silang lumalayo, umiiwas. Nasasaktan po kami. But then, we will let them go. Kung kayo na yung umaayaw, sa kabila ng lahat na ginawa namin, ang Diyos na po yung bahala sa inyo. Dahil hindi kami Diyos. Ang Diyos na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Amen? But as for us,
We will give you the freedom that you want. Bibigay natin kasi yun yung gusto nyo eh. Kung di ka na hinahanap, yun yung gusto mo eh. Tama po ba? Kung di ka na tinatanong, gusto mo yan eh. Kung di ka na dinadalaw, yun yung gusto mo. Kaya huwag ka magtatampo. Binibigay lang natin kung anong gusto ng tao ngayon. Because God is also giving us the wisdom. Why focus on a certain things or a certain person kung napakaraming tao na pwedeng alagaan? Tama po ba? Kung ayaw niya, edi maghanap tayo ng iba. Kung ayaw mo, di hanap kami ng iba. Nasa kabila ng pagpupursige namin sa'yo at umaayaw ka pa rin, hanap ka lang tayo ng iba. Dami naman tao sa paligid. Marami dyan gusto rin maligtas. Marami dyan gusto rin makarinig ng salita ng Diyos. Marami dyan gusto rin magpaalaga. Ngayon, yung mga ayaw magpaalaga, edi, ayaw. Pero wala kayong masasabi na hindi kayo inalagaan, na hindi kayo pinansin, na hindi kayo pinilit, na hindi kayo talagang pinagpursigihan, na hindi kayo binigyan ng panahon. Wala. Kaya kung dumating ang panahon, wala na pong magpapalo up sa atin. Huwag sa sumakloob mo. It is your choice, not us. Only God can change you. Not us, not me. Only the Word of God can change a person. Not us, not me. But we are instrument of God. Kaya kami nagpapagamit sa Diyos. Kasi kami ay instrumento ng Diyos. At sinusunod natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi rito doon sa Hebrews 4:14 to 16. Magpakatatag po tayo. Wala namang mahirap, wala nang madali ngayon sa mundo. Lahat na po mahirap. Tama po ba? Lahat na po mahirap. Alam ko po yan. Kasi pare-pareho tayo nandito sa mundo. Iba-iba man ang sitwasyon natin, pero lahat tayo merong paghihirap na pinagdadaanan. Pero nang sabi, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yung magpapakatatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag mo pababayaan ang iyong pananampalataya. Huwag mo iiwan, huwag mo tatalikuran ang iyong pananampalataya. Manindigan ka sa iyong pananampalataya. Mabuhay ka sa iyong pananampalataya. Yun po yung pagpapakatatag sa ating mga pananampalataya. Yaman meron tayong dakilang saserdote. Na alam natin hindi tayo pababayaan. Ang ating Panginoong Yesus, ang sabi, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yan po ay kung nananatili po tayo sa piling ng Diyos. At kung nakikita ng Diyos na minamahal natin siya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, iwawaksin natin anumang kasamaan, iwawaksin natin anumang mga kasalanan. Nakikita ng Diyos ang ating puso natin. Tayo po ay aabutin ng Diyos. Tutulungan po tayo ng Diyos. Amen. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin. Si Jesucristo, tinukso siya ng demonyo na siya ay nasa katawan tao. Kaya nga alam niya eh. Sabi niya nga rito, naunawaan niya eh. Alam niya na may kahinaan ng tao. Bakit naranasan niya? Pero nanagumpay ba siya? Maaaring sabihin niyo, siyempre si Jesus yun. Kaya nung tinutokso siya ng demonyo, nanagumpay siya. But take note, during that temptation, siya ay nasa katawang tao. Pwede naman siyang kumain. Biro mo 40 days siyang hindi kumain dahil nagugutom siya. Pero hindi niya ginawa. Pwede naman talaga niyang, yung sinasabi ng demonyo, pwede naman talaga yun eh. Di ba Diyos ka? O itong bato na ito, gawin mong tinapay. Pwede, kaya-kaya ng Diyos yun. Pero ba't ka pagbibigyan yung demonyo?
Eh lahat naman sa Kanya. Tama po? At kailangan niyang pagbigyan ng kasiyahan ng demonyo. Pero sabi rito, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos at doon kakuntan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan po natin ito. Amen. Kapatid, mag-isip-isip ka na. Kailangan po mag-isip-isip na po tayo at tayo po ay makapag-desisyon ng tama, matuwid, ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos ngayon. Kapag narinig mo na ang tinig ng Diyos, huwag na maging matigas ang iyong ulo. Ngayon, kung mananatili kang matigas ang ulo, face the consequence. Huwag mo sasabihin pinahihirapan ka ng Diyos. Hindi, pinahirapan mo yung sarili mo. Kasi yung tao ganyan eh. Pag nahihirapan na, sasabihin pinahirapan sila ng Diyos. Tama po? You have to face the consequence. So, nag-desisyon nun eh. Magdidesisyon ng tao na ayaw niya na sa atin, ayaw na nila magpaalaga, then let it be. That's the end of it. We're done also. Hanap kami ng iba. Hanap tayo ng iba. No? That pain is enough. That hurt is enough for us. Yung nararamdaman namin sakit sa kabila ng lahat ng mga ginagawa namin, that is good enough. Hanap kami ng iba. Hanap tayo ng iba. Kaya alam niyo ba, patuloy ang sinasabi ng Diyos, yung mananatiling tapat at matatag, siya lang yung maliligtas. Ngayon, ligligan, panahon ng ligligan. Kung mananatili kang tapat, mananatili kang sumasamba sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, makakaasa ka sa Diyos. Amen. Again, we are not God. Hindi po kami Diyos. Nasa kabila ng mga ginawa namin ay ayaw pa rin ng tao. Kayo na po yung bahala. Yung tao na yung bahala. Kasi nagdesisyon na. Nagdesisyon na yung tao eh. Nagdesisyon na kayo. Kayo na yung bahala. Amen. Tayo po'y manalangin. Ngayon, narinig niyo yung tinig ng Diyos. Kayo na rin po. Iniiwan ko yan sa inyo. Kayo po yung magdidesisyon. Kung ako tatanungin, kami yung tatanungin, syempre gusto namin. Dito kayo, nanampalataya kayo, sumunod kayo, maglingkod kayo sa Diyos. Pero hindi nga ganun ang mangyayari. Malaya niyo pa rin nagagawa ang inyong mga nais. Kaya kayo na po yung bahala. It is your decision. It's between you and God. Amen. Our job has done. Pinarinig na namin to. We have given you the warning. We have given you the word. Tapos na po yun. Bahala na po ang Diyos. Amen. At magpapatuloy po tayo magpaalala, magpapalakas po tayo, magpapatuloy yan. Doon sa patuloy na gusto niyang lumakas. Doon sa patuloy na nakikita natin gusto niya talagang lumapit sa Diyos. Magpapatuloy yan. Hindi namin sinasabing hindi na namin gagawin to. Magpapatuloy. Sinasabi namin na hindi na lang magpapatuloy doon sa umayaw na. Kasi naging napilian na nila na sila ay umayaw. Hindi na po. Hindi kami yung pumili nun. Yung tao na. Amen. Ginagawa ko po itong maliwanag sa inyo para nauunawaan po natin. Hallelujah. Manalangin po tayo. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa araw na to. Thank you, God, for your sermon. Thank you, God, for your word. Now, it is up to us, Lord. Kung mananatili bang matigas ang ulo o hindi. Nasa amin na po yun, God. Nasa amin kung susunod o hindi. Pero ang dalangin ko, patuloy kang mangusap, O Diyos. Yung mga matitigas ang ulo, palambutin mo yung ulo. Yung mga matitigas ang puso, nawa lumambot ang mga puso nilang Panginoon.
Yung mga pabago-bago ng isip, naway, fix mo yung kaisipan nila and change their mind also, Lord. This is the reality. That you alone are God. Ikaw lang, o makapangyarihang Diyos. Ang talagang Diyos na may lalang sa amin. Ang talagang Diyos na nakakakilala sa amin. Ang talagang Diyos na may likha sa amin na kung saan kaya mong gawin ang lahat ng bagay. At ngayong pinapakita mo na kaming mga tao ay may limitasyon lang sa kung ano yung kaya naming gawin. Salamat, God. Mahalaga po sa amin ito na makita namin yung aming limitasyon. Kasi baka pag wala na kami limitasyon, sabihin namin at magmayabang kami sa aming mga sarili. Panginoon, salamat. Salamat pinamukha mo sa amin ngayon. That we are only human and we are limited enough. Pero ikaw yung kasapatan namin lahat. Ikaw yung kakompletuhan namin lahat. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. I just pray for your mercy, Lord God, to each and every one of us. I just pray, Lord God, nawa, O God, talagang naintindihan ng bawat isa at tanggapin ng bawat isa. Nawa, tinanggap talaga ng bawat isa ang iyong salita. Salamat po. Salamat, Panginoong Jesus. Amen.